Hoy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Pero Duterte sa kalam, ang puon nilang nagkadaya, pero silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya, huwag tularan o galing diablo yan. DDS, utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Ang lakas niyong magmura, kala niyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukador pero walang diskarte, kaya't binenta ang boto sa pangakong tae. Hoy, utak niyo'y parang lugaw, maputik, malag na walang laman kundi sabaw. Kala mo matapang, sus, plastic lang yan. Pag may tunay na laban, kayo'y nagtataguan. Duterte sa kalam, ang puon nilang nakadaya, pero sila ang diablo, sila ang masama. Mga kulto ito na mga walang hiya. To DDS, utak luga, to DDS tanga-tanga, to DDS utak luga, to DDS tanga-tanga. Gahoy mga tanga, wala kayong ambag, kundi fake news at pagmumura sa FB lang. Isang tanong lang, may nagawa ba idolo nyo? Wala, kundi utuin kayong mga bobo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. DDS utak luga, to DDS tanga-tanga, to DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Bayaran ng China to, oh diba? Bayaran ng China to, oh diba? Taksil sa bayan, halik sa betlog. Ano na ang ginawa mo? Anong hakbang ang ginawa mo? Anong reason ba to umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor, galit po atuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ko dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how. Ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana ituloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lasierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa druga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor. Nabububuhan sa mga pro-government, pero dito naman nanonood, dun ka sa mga napakatalino na DDS vlogger, katulad ni Badog. O, dun ka mapunta. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Oh. So, first of all, this country is going to hell because we are led by a president who is incompetent daw. Madam Sara, this president is way better than your father who was in office for 6 years and who is the reason why our debt is astronomical. Astronomical. It was under your father's administration dahil sa tatay mo na nagmahal lahat ng bilihin. It was under your father's administration kaya nagkaroon ng rice tariffication no umabot ng 80 pesos per kilo ang bigas. Dahil sa tatay mo, nagkaroon ng rice tariffication no kasi ang mahal na ng bigas, they had to put a cap on it with the rice tariffication law. Hindi mo ba alam yan?
think about what you're saying before you accuse the current president who is working his ass off to try to mitigate what your father did. At ang pinayaman ng tatay mo, hindi man lang mga Pilipino, mga in-check ang pinayaman ng tatay mo. Incompetent. Look at yourself in the mirror. My God, you couldn't even manage the Department of Education. You can't even manage the tiny Vice President's office. Manood ka sa hearing, and I'm sure you watched the hearing sa public governance and public accountability and good governance. Tignan mo yung mga empleyado mo. Hindi man lang alam kung anong ginagawa ng kanilang mga direct reports. You have a chief of staff that doesn't know what the rest of the people are doing. How can you have a second in command that doesn't know what her people under her, her direct reports are doing? How can you have a second in command whose people under her will not even answer a phone call from her? And you call yourself a good leader? You call PBBM an incompetent person? You call him a liar because he made a campaign promise. You should have provided a video where he says, I promise I'm going to bring down the price of rice to 20 pesos. He said, nangangarap ako na magka 20 pesos. Eh, hindi ka pala nakakaintindi ng Tagalog. Bisayain ko yan. Nangandoy siya nga mahimong 20 pesos. Wala siya niingon nga himuon niya nga 20 pesos nangandoy siya. Imong amahan, mo'y nagpromise nga iyang himuong 7 pesos. It was your father that made promises like, I will get rid of drugs in 6 months. Did he do it? F no. He will get rid of corruption. Did he do it? F no. His term got done in 6 years and he did nothing that he promised. And you call PBBM an incompetent president. You of all people, look at yourself in the mirror. Jesus. Na-high blood ako eh. Dito.